3, 2, 1. Loading complete. Yo mga Cubs, magandang hapon sa inyo dito sa Poland mga Cubs. Nandito kami ng anak ko sa labas. Hinayaan ko maglaro ang anak ko mga Cubs. Yuri, say hi to our friends. Come here. Okay, hi. Hello mga Cubs. Say hello mga Cubs. Ayan nga mga Cubs. Sasagutin ko lang o sasabihin ko lang yung ibang nagtanong o ibang mga nagme-message sa akin o nagko-comment sa akin sa YouTube kung ano nga ba daw pinagkaiba ng Middle East dito sa Poland. Sasagutin lang natin yung Cubs, maigsing-maigsi lang tayo. Pinagkaiba po ng Middle East tsaka ng Poland, bukod po sa klima ay maraming pa po. Sabihin po natin na yung sahod po dyan sa Middle East, masabi po natin na medyo mas mataas. Sabihin natin medyo mas mataas ng konti dito sa Poland. Yun na po mga Cubs. Pero kung magsisipag naman po kayo dito, yung sahod natin na makukuha dyan sa Middle East dito sa Poland, kung magsisipag po kayo, ganun din po, mas tataas pa yung sahod nyo dito sa Poland kaysa sa Middle East. Depende rin po kung kayo po ay masipag o hindi. Ganun lang po mga Cubs. Tapos sa benepisyo naman po, sa benefits na makukuha nyo compare dito sa Poland, sa Middle East or dito sa Poland, sa Middle East, so ang mga benepisyo makukuha nyo lalo na po sa health insurance, makakuha lang po kayo ng mga 30%, mga discount o mga half percent lang po dyan sa mga ospital. Hindi po katulad dito sa Poland, yung insurance nyo po, oras na magkasakit kayo o pumunta po kayo sa mga ospital, wala na po talaga kayong babayaran once na magpunta kayo sa ospital. Zero po talaga. Benefits po yan dito. Especially na po, lalo na po sa mga may asawa o mga babae na buntis tapos mga anak po dito. Dad, why this first place ride is open? Because it's open. I don't know why open now. Because Sundays, I don't know na. Yun na nga po mga Cubs. Lalo na nga po doon sa mga babae o mga may asawa dito, sa mga buntis po na babae. Libreng-libre po pag nanganak po sila dito, wala pong babayaran miski zero. Naranasan na po namin yan kasi nga po dito po nanganak yung asawa ko sa pangalawa naming anak. Dito na po siya nanganak tapos akala namin may babayaran kami na kahit maliit na halaga yung, pero pagdating po namin ng oras na po mismo ng bayaran o kahit hindi po oras na mismo ng bayaran, hiningan lang po kami ng copy ng aming passport or tsaka ng aming ano nga ba yun NSET, tinatawag na dito NFSC o tinatawag na NFSET dito o yun yung insurance health natin dito sa Poland. Hingi lang po nila ng copy tapos titignan, tapos pagka nakuha na po nila ititignan po sa record kung may record kayo sa inyong trabaho. Yuri, come here, it's dangerous there, come here, only here. I told you they have something, right? Here only. Yun nga po mga Cubs. Come here. But it's dangerous, right? Mabalik tayo mga Cubs kasi may kasama ko yung anak ko, medyo binabantayan ko din. Medyo napunta doon sa tren o doon sa tram. Wala naman hong harang yung
station dito o yung waiting shed na hintayan ng mga tram na katulad po niya, nandyan po yan. Nandyan po mga kabs. So dito po tayo kasi dito po nagpapadustos yung anak ko sa naglalaro siya sa tabi lang po dito sa tabi. Wala po kasing dumadaan dito mga sakyan. Ito po yung parang pinaka-eskinita na pwede paglaro ng bata dito pag nandito po kayo sa lugar na to sa Chopilov or Traktorova sa Poland, sa mismong parang city na rin po pero maliit na city rin po dito sa Poland. Mabalik po tayo doon sa panganak ng asawa ko. Nung nanganak po yung asawa ko dito, talaga pong zero. Wala po kami binayaran. Binigay lang po namin yung NFC namin o NFC, yung insurance health namin na copy. Tapos wala na kami binayaran. Kaya nagandaan po doon, kahit isang insurance lang ho ibigay namin, kahit hindi ho yung sa asawa ko ang bigay niya, yung sa akin ho, bigay ko lang yung sa akin, yung mismong akin lang mismo, yung hindi na kahit tinakasaming sa asawa ko, mismong akin lang. Under na rin ho siya ng pangalan ko. Kung may asawa ho kayo dito, tapos yung asawa niya ng anak, kahit yung sa inyo na lang ho, sa lalaki lang ho yung ibigay nyo, under naman ho ng lalaki yung asawa niya babae pagka binigay nyo pagka sa ospital ho, lahat sa mga gamutan, pati sa anak. Lalo na rin ho sa mga bata dito mga kabs, wala pong bayad. Lalo na ho sa mga public service or mga public community or sa mga sakay na sa mga train lang ganyan, wala akong babayaran sa mga sasakyan ho. Pero na lang sa mga taxi yan, may bayad naman ho. Sa mga taksang larga rin ho dito, isang takbo, just wait lang. Teka lang ho mga kabs ha. Mabalik na nga tayo mga kabs. Ganun na nga po, pati nga po sa mga bata is walang manggastos dito. Lalo na pagka dinala nyo rin sila sa ospital, kuhan lang ho yung record nila. Pagka nagkaroon na rin ho sila ng TRC, o kahit wala pa ho silang TRC, under pa rin ho sila ng pangalan ng tatay dito. Sagot pa rin ho ng insurance health ng tatay yung mga anak niya dito. Ganun po kaganda yung benefits ng Poland dito, especially na rin ho sa isa na nga rin sa bahay. Katulad niyan, sa Middle East ho, pag nangupahan ho tayo dyan, yung katulad ho namin sa Kuwait, nangungupahan po kami sa Kuwait. Buong pamilya, yung pamilya po namin, asawa ko tsaka tong panganay kong anak. Tatlo na ho kami. Sa isang kwarto lang ho, hindi ho buong flat yung inuupahan namin, isang kwarto lang ho. 110k Kuwait dinar na po yung pinabayaran namin sa kwarto lang. So katambas po niyan sa pera ng Pilipinas is nasa kulang-kulang 30 mil din ho yan, 30,000 din ho. Tapos yung mga gamit naman ho doon sa Poland, kayo na rin magpo-provide katulad ng kama, cabinet, lahat ng gagamitin nyo sa kwarto. Basta upahan nyo lang ho talaga yung kwarto. Hindi katulad ho dito sa Poland, mangupahan ho kayo ng kwarto or buong flat, libre na ho yung gamit. Wala na ho kayong bibiling gamit, lahat na ho libre. Higaan, mga bago pa ho yun. Sagot na ho nung nagpapaupa. Libre na po lahat yung mga kabs. Tapos yung upa lang naman ho ay mura. Katulad ng nga po, nangupahan kami ngayon mga kabs. Nangupahan na nga kami doon sa apartment namin ngayon. Mga 2 buwan na rin kami doon sa apartment namin ngayon mga kabs. Ang bayad namin sa apartment namin ngayon is 2,500 zloty. Ganun po mga kabs. Katumbas na po siya, in-equivalent ko na po siya na upa namin sa Kuwait. Baling upa namin po dun sa Kuwait ay parehas lang rin ho ng where? Parehas lang rin ho ng upa namin dito sa Poland. Yung equivalent niya sa Pilipinas 30 mil din ho. Ay 30 mil, medyo parehas lang, nagkakalapit lang ho ng konti. Pero mas maayos ho dito kasi pagka yung nagkaroon ng gasgas yung tinitirahan nyo o nagka problema yung ano nyo, yung tinitirahan yung apartment o nagkaroon ng diferensya yung mga gamit ano nyo, under pa ho na siya ng insurance, kasama ho siya sa biniyaran nyo, sa inuupahan nyo sa apartment. Tapos may mga gamit pa nga ho, murang mura lang ho.
maayos po yung apartment, may paggamit pong lahat. Tapos ito pa yung isang pinagkaiba mga Cubs dito sa Poland at yan sa Middle East. Kung dyan po sa Middle East, hindi po tayo makapag part-time job dahil nga po bawal. Isa nga po rin pinagbabawal dyan sa Middle East, or sa mahuli ka dahil hindi nga po pwede, kulong ka. At hindi nga rin po nakalagay siya sa inyong ikama or sa card nyo na yun ang trabaho nyo pag nagpa-part-time job kayo. Dito po iba. Yun nga. Tapos dito nga po sa Poland mga Cubs, dito pwede kayo mag-part-time, walang problema. Kung ilang trabaho ang gusto nyo dito, walang problema mga Cubs. Kahit magtrabaho kayo ng 2 beses, 3 beses sa isang araw sa iba-ibang lugar o company, walang problema. Pagkatapos nyo magtrabaho sa normal yung trabaho, pumunta kayo sa mag-apply kayo, wala akong problema. Hindi ho kayo ulihin dito kasi normal lang ho dito mag part-time. Ang binabayaran po kasi dito ay oras. Hindi po buong araw po ang bayad dito, per oras po ang bayad. Kaya po, Yuri, dirham 10 po. Kaya po, yun ang po ang pinagkaiba. Ilan pa masabi ko mga Cubs sa pinagkaiba ng Middle East at dito sa Poland. Ganun na lang po. So mga Cubs, hanggang dito na lang yung video ko. Maraming salamat po ulit sa patuloy niyong pagsuporta at patuloy niyong panonood sa mga video namin. At mag-ingat kayo palagi sa mga pupunta po dito sa Poland o nag-a-apply po. Tuloy nyo lang po at magdasal po kayo. Tiwala lang po sa taas na makapunta rin po kayo dito. Hanggang dito na lang po mga Cubs. Sige na po. Susunod na lang po ulit video. Paalam mga Cubs. Ingat and God bless.